Sa mundong puno ng kawalan ng katiyakan, pressure, at mga sitwasyong wala kang kontrol, may isang tahimik na tanong na humuhubog sa direksyon ng iyong buhay. Ano ba talaga ang kaya mong kontrolin? Ang kapaligiran mo ba? Ang iyong nakaraan? Ang kilos ng ibang tao? O may mas malalim pa, isang bagay na nasa loob mo? May isang makapangyarihang katotohanan na paulit-ulit nang umalingaw-ngaw sa kasaysayan, sa gitna ng paghihirap, pananampalataya at katatagan ng tao. Ang huli sa lahat ng kalayaan ng tao ay ang kakayahang piliin ang sariling pananaw o attitude, anumang sitwasyon ang kaharap niya. Hindi lang ito isang motivational quote, ito ay prinsipyo ng kaligtasan, prinsipyo ng pananampalataya, at isang katotohanang kayang baguhin ang buhay. At sa susunod na mga sandali, matutuklasan mo kung paano mababago ng iisang katotohanang ito ang paraan ng iyong pag-iisip, pananalita, pagtugon, at sa huli, ang paraan ng iyong pamumuhay. May isang lalaking nagngangalang Viktor Frankl na buhay siya sa isa sa pinakamadilim na yugto ng kasaysayan ng sangkatauhan, sa isang Nazi concentration camp noong ikalawang digmaang pandaigdig, napapaligiran ng sakit, kagutuman, karahasan, at desperasyon. May isang bagay siyang napansin. Nakikita niya kung kailan susuko ang isang tao, hindi dahil sa pisikal nilang kalagayan, kundi dahil sa kanilang attitude. Nakikita niya ito sa kanilang mga mata, sa paraan ng kanilang paglalakad. Nakikita niya ang sandaling nawawala ang pag-asa, matagal bago mawala ang buhay. May mga taong maaring mas tumagal pa sana ang buhay sa pisikal na aspeto. Pero sa isip at damdamin, sumuko na sila. At sa lugar na iyon kung saan nawala sa kanya ang lahat, kalayaan, kaginhawaan, dignidad, may isang bagay na hindi kailanman naagaw, ang kanyang attitude. Napagtanto niya na kahit kontrolado na ang lahat sa paligid niya, may kapangyarihan pa rin siyang piliin kung paano siya tutugon. Hindi niya kontrolado ang kanyang kapaligiran, pero kontrolado niya ang kanyang sarili, at ang katotohanang iyon ang naging sandigan niya. Ang attitude mo ay hindi lang basta mood, ito ay lente. Ito ang nagdidikta kung paano mo nakikita at inuunawa ang lahat ng nangyayari sa paligid mo. Dalawang tao ang maaaring dumaan sa parehong sitwasyon, ngunit lumabas na magkaiba, hindi dahil sa nangyari, kundi dahil sa paraan ng kanilang pagtugon. Nakaapekto ang attitude mo sa kung paano mo hinaharap ang pressure, paano mo tratuhin ang ibang tao, paano mo nakikita ang oportunidad, gaano katagal mong kayang tiisin ang mga pagsubok. Kung ang attitude mo ay nakaugat sa takot, lahat ay magiging banta. Kung ang attitude mo ay nakaugat sa pananampalataya, lahat ay magiging posibilidad. Ibig sabihin, hindi lang sitwasyon ang humuhubog sa buhay mo, kundi ang interpretasyon mo sa mga sitwasyong iyon. At ang interpretasyon ay isang pagpili. May isang makapangyarihang prinsipyo na mababasa sa kasulatan, ako'y sumampalataya, kaya ako'y nagsalita. Mula rito, lumilitaw ang dalawang mahalagang puwersa, paniniwala at pananalita. Ang pinaniniwalaan mo ang humuhubog sa attitude mo, at ang sinasabi mo ang nagpapatibay sa direksyon ng iyong buhay. Kung palagi mong binibigkas ang pagkatalo, unti-unting tatanggapin ito ng isip mo bilang katotohanan. Kung pananampalataya naman ang iyong ipinapahayag, magsisimulang maniwala ang isip mo sa posibilidad. Kaya mahalaga ang mga salita mo. Hindi dahil mahiwagang mababago nito ang lahat ng nasa paligid mo, kundi dahil malakas nitong hinuhubog ang lahat ng nasa loob mo. Maaari mong piliin ang takot o piliin ang pananampalataya. Maaari kang tumuon sa limitasyon o magsalita ng posibilidad. Kahit sa gitna ng kahirapan, ang pananampalataya ay hindi tahimik. Ito ay kumikilos, nagsasalita ito, nagpapahayag ito, nananatili itong matatag, at tumatangging sumuko. Maaring wala kang kontrol sa lahat ng nangyayari sa iyo, pero palagi mong kontrolado kung ano ang paniniwalaan mo tungkol dito at kung ano ang sasabihin mo bilang tugon. Ang pinakamalalaking laban na kinakaharap mo ay hindi panlabas, kundi panloob. Nangyayari ito sa iyong isip, sa iyong interpretasyon, sa mga tahimik na sandaling walang ibang nakakakita. Dito nabubuo ang attitude. Maaaring mukha kang matatag sa panlabas,
Pero kung puno ng pagdududa, pagkatakot at pagkatalo ang iyong isip, lalabas at lalabas din ito kalaunan. Kaya napakahalagang bantayan ang iyong isip. Tanungin mo ang sarili mo, anong mga kaisipan ang hinahayaan mong manatili? Anong mga paniniwala ang paulit-ulit mong pinagtitibay araw-araw? Anong mga salita ang palagi mong binibigkas? Dahil sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit ay nagiging pagkakakilanlan at ang pagkakakilanlan ang humuhubog sa kilos. Kung palagi mong sinasabi sa sarili mo, hindi ko kaya ito, hindi ako makakalampas dito, hindi talaga pumapabor sa akin ang buhay. Magiging refleksyon ng mga paniniwalang iyon ang attitude mo. Pero kapag sinimulan mong baguhin ang iyong panloob na usapan, kahit hindi pa nagbabago ang sitwasyon mo, magsisimula ng magbago ang direksyon ng buhay mo. Isipin mo ang isang lalaking nakatayo sa isang malawak na bukirin habang may hot air balloon festival. Daan-daang lobo ang unti-unting umaangat sa himpapawid. Bawat isa'y tinatangay ng hangin. Sumakay siya sa isa sa mga ito kasama ang piloto para sa isang paligsahan. Simple lang ang kanilang layunin, maabot ang target sa lupa. Habang pataas sila ng pataas, tinanong ng lalaki ang piloto, "Paano natin kinokontrol ang direksyon nito?" Sumagot ang piloto, "Hindi natin kontrolado ang direksyon. Ang hangin ang nagdedesisyon niyan." Pero pagkatapos ay sinabi niya, "Ang kaya nating kontrolin ay ang altitude. Sa taas na 1,000 feet, lahat ng lobo ay tinatangay papuntang timog, pero ang target ay nasa hilaga. Kung mananatili sila roon, siguradong mabibigo sila." Pagkatapos itinuro ng piloto ang mas mataas na bahagi ng langit. Sa taas na 3,500 feet, iba na ang direksyon ng hangin. Kaya umangat sila. Unti-unti. Sinasadya. At nang marating nila ang mas mataas na altitude, nagbago ang lahat. Nagiba ang ihip ng hangin, umayon ang direksyon, at kalaunan, naabot nila ang target. Ganyan din gumagana ang buhay mo. Hindi mo palaging makokontrol ang hangin sa paligid mo. Hindi mo kontrolado ang mga biglaang kabiguan, mga kilos ng ibang tao, mahihirap na yugto ng buhay. Pero kaya mong kontrolin ang iyong altitude, ang iyong attitude. Sa mababang antas, kung saan nangingibabaw ang negatibidad, takot at duda, ang buhay ay kadalasang napapalayo sa layunin. Sa mas mataas na antas, kung saan naroon ang pananampalataya, paniniwala at kalinawan, nagsisimulang umayon ang direksyon ng buhay mo. Hindi sitwasyon ang tunay na pagkakaiba, kundi perspektibo. Ang pag-angat ay hindi pagtanggi sa realidad. Ito ay pagpili ng mas mataas na tugon sa realidad. Ang pagbabago ng attitude ay hindi minsan ang desisyon. Ito ay araw-araw na pagsasanay. Narito kung paano magsimula. Una, bantayan ang iyong mga iniisip. Maging aware sa mga negatibong pattern. Hindi mo mababago ang bagay na ini-ignore mo. Ikalawa, palitan ang mga limitadong paniniwala. Kapag sinabi ng takot na hindi ko kaya, sumagot ka ng makakahanap ako ng paraan. Ikatlo, magsalita ng may layunin. Ang mga salita mo ay nagpapatibay sa iyong mindset. Sabihin mo ang bumubuo, hindi ang sumisira. Ikaapat, palibutan ang sarili ng tamang impluensya. Ang mga boses sa paligid mo ay humuhubog sa boses sa loob mo. At ang panghuli, sanayin na maging mapagpasalamat. Pinabago ng gratitude ang focus mula sa mali papunta sa posible pa rin. Ang maliliit na pagbabago kapag inuulit araw-araw ay nagdudulot ng napakalaking pagbabago sa paglipas ng panahon. Bawat araw, binibigyan ka ng pagpipilian, magreklamo o maniwala, sumuko o magtiis, magsalita ng pagkatalo o magpahayag ng pananampalataya. Walang taong ligtas sa kahirapan, pero hindi lahat pinipili ang paglago. Dahil ang paglago ay nangangailangan ng intensyon, disiplina, at pagpili ng tamang attitude kahit hindi ito komportable. Sa huli, maaring hindi mo kontrolado ang lahat ng nangyayari sa iyo. Pero palagi mong kontrolado kung paano ka tutugon. Iyan ang iyong huling kalayaan, ang iyong tunay na kapangyarihan, at ang iyong pinakamalaking responsibilidad. Dahil ang attitude mo ay hindi lang basta damdamin, ito ang direksyong tinatahak mo. Kaya kapag ibinaba ka ng buhay, maaari kang bumangon. Kapag tila sobra na ang bigat ng sitwasyon, maaari mong piliin ang pananampalataya. At kapag tila laban sa iyo ang hangin, maaari mong baguhin ang iyong altitude.
dahil nananatiling totoo ang katotohanan ito. Ang huli sa lahat ng kalayaan ng tao ay ang kakayahang piliin ang sariling attitude, anumang sitwasyon ang kinakaharap, at ang pagpiling iyon kayang baguhin ang lahat.